Good morning. Day off ko ngayon, kaya makagawa tayo ng content for today. Yes. At meron tayong gagawing reaction video. At ito siya. Sandali, babasahin natin. Sabi niya, ang pagkakaanak doesn't guarantee na aalagaan ka nila in the future. Kasi magkakaroon ng sariling buhay yan. Walang certainty sa future. The best is to do something now, like building muscles, and to exercise para malakas ka pa din pagtanda. Just like my grandparents. Malakas pa din sila at 80 at kaya pa din ang sarili nila. Or paghandaan ng retirement para afford mong may mag-alaga sa'yo pagtanda in case hirap kang kumilos talaga. Kasi ito yung lagi kong sinasabi talaga sa mga kabataan dyan. Yung iba kasi parang takot na takot silang tumanda. Alam mo yun na wala daw mag-aalaga sa kanila. Ito masasabi ko sa inyo. Sabi ko nga, kapag sinanay nyo yung sarili ninyo na kayo ay malakas pa rin yung isip at katawan ninyo, o darating naman talaga tayo sa point na ganyan na manghihina tayo, wala na tayo ng kakayahan na mag-isip para sa sarili natin, pero matagal pa yun. In the meantime, gawin nyo muna is paghandaan nyo yung parang ihandaan nyo na yung sarili ninyo. Okay? Huwag ninyong i-focus yung isip ninyo sa kung sino yung mag-aalaga sa inyo pagdating ng panahon. Ang dapat na pinaglalaanan ninyo is, ganito ang gagawin ko. Paghahandaan ko rin yung sarili ko. Para pagdating ng panahon, lalo na pera ninyo, ihanda rin ang kapirahan ninyo. Para pagdating ng panahon, kahit na yung anak ko ay mamuhay ng kanya, nasa malayong lugar, hindi niya ako kailangang alalahanin, hindi niya ako kailangang intindihin. Hindi naman sama-samang intindihin ako or alalahanin ako, pero mas maganda hanggat kaya mo pa sa sarili mo, ano mo na yung sarili mo. Parang sanayin mo na yung sarili mo. Kasi ganun ang ginawa ko sa anak ko. Talagang sinanay ko na siya nung bata pa siya na yung parang hindi siya dedepende sa akin. Yun. Na kailangan mabuhay din siya ng kanya. Yun. Pero hindi dahil sa sinanay ko siya, hindi ko rin sasanayin yung sarili ko. Hindi ganon. So, dalawa kaming sinanay ko, kumbaga. Dalawa kaming pinaghandaan ko yung mga sarili namin. Nung maliit pa siya, talagang tinuruan ko na siya kung paano maging, alam mo yung responsableng bata, responsableng tao. Magsisimula yan habang maliit pa lang sila, okay? Ititrain mo sila habang maliit pa lang sila. Sabi ko nga, magsisimula yan sa bahay, halimbawa sa paglalaro ng mga laruan niya. Kailangan, sabi ko, pagkatapos laruin, iligpit, ilagay niya yan sa lagayan. Tapos, kung may basura siya, halimbawa pinagkainan niya yung snacks niya, hindi yung sa side mo lang itatapon. May basurahan siya sa tabi ng kama niya. Kung dyan mo yan itatapon. Tapos, kung may maduming damit, sabi ko, hindi yan basta ilalagay sa sahig. Ilalagay yan sa basket. Kaya nga may basket. Yun. At ang kama, kailangan lagi maayos ang higaan. Sabi kong ganyan. So, yung mga ganon. Tinuturuan ko siya. Maliit pa siya. Kasi nga maliit pa siya. Medyo nahihirapan pa siya magayos ang kama. So, katulong niya ako. Yung tulong kami sa pag-aayos ng kama niya. Hanggang sa lumalaki siya at kaya na niya, sasabihin niyan, ma, kaya ko nang ng kama ko, maglagay ng bedsheet ng kama ko. Hindi na kita, sabi niya gano'n. Hindi ko na kailangan ng tulong, sabi niya gano'n. So yun, gano'n din ako sa akin. Gagawan ko yung kama ko, ko ng higaan namin, pinapalitan ko ng sheets. Yan, hindi ko siya tinatawag para tulungan ako. Gano'n. Tapos, sa pinagkainan, ililigpit yung pinagkainan, yung kalat, ililigpit, hugasan ng pinagkainan, ganun. So, sa ganoong parte habang lumalaki siya, is nabibuild up yung independency din. Yun. Tapos, yan, magmow ng grass. Noon, nagmumow ako ng grass. Katulong ko siya. Sabi ko, halika, tulungan mo ako magtulak. Kung ganyan. So, dalawa kami nagtutulak ng mower. Hanggang sa nung kaya na niya, malaki-laki na siya, pwede na siyang magmow ng grass. Yun, pinagmumow ko na din siya tinutulak-lak naman yung yung mower. So, yun, tinutulak niya din yun. So, yun, habang lumalaki siya, yun ang naituturo ko sa kanya. Nagiging marunong siya, 'di ba? So, ganun.
Sabi ko sa kanya, kailangan maging ano ka kasi, at lagi ko sinasabi sa kanya na huwag kang dedepende sa ibang tao dahil mahirap dumepende sa ibang tao. Mahalaga na ihanda mo ang sarili mong kapirahan dahil yan ang matatakbuhan mo. Yan ang parati kong sinasabi sa kanya. Yan ang magiging kaibigan mo. Yan ang magiging sandalan mo. Yan ang magiging best friend mo. Okay, kumuha man ng lahat sa buhay mo, wala kang wala kang malapitan, meron kang malalapitan, yung sarili mo, yung ipon mo, tatakbuhan mo, yan ang magiging kaibigan mo. Okay? Kapag may mga kailangan ka, halimbawa, may nasira sa ganto ganyan, meron kang pagkukunan, yung pera mo, kukunan mo yan ng pera, but of course, hindi mo yan sasaidin ng laman, okay? Kaya nga dapat may trabaho ka para malamnan pa rin yan. Okay? At habang nagtatrabaho ka, is maglalaan ka rin ng para sa retirement mo. So, yun, pag-iipunan mo na yun, paghahandaan mo na yun, huhulugan mo na yun para pagdating ng panahon ay hindi ka hikahos sa pera. At saka sabi ko nga, para hindi ka dumating ang panahon na sasandal ka sa ibang tao, tatakbo ka sa ibang tao, yun ang tatakbuhan mo. Okay? Hindi maganda na parati kang tumatakbo sa ibang tao kasi mahirap yung ganun, delikado. Plus, pwedeng makabuo ng sama ng loob kasi lagi mo silang tinatakbuhan, lalo na yung, alam mo yung tinatakbuhan para hinga ng pera. Napakasama noon ng dating. Hindi maganda yung parati kang manghihingi ng pera sa ibang tao kasi sabi ko nga, bubuo yan ang sama ng loob, yung relasyon ninyo hindi magiging maganda kasi syempre isipin ng tao, pumunta ka lang dito kasi may kailangan ka lang, kailangan mo lang ng pera. So hindi maganda na gano'n ang isipin sa'yo ng isang tao, ng ibang tao na dahil pupunta ka lang doon is para lang manghingi ng pera. Hindi maganda yun. Sabi ko nga, hindi kayo magkakaroon ng magandang relasyon. Baka mangyari is iwasan ka pa kasi isipin yan, pupunta ka lang naman dito para manghingi ng pera or pupunta lang naman yan dito para mangutang or manghingi nga ng pera or may kailangan na naman, ganun. Hindi maganda yung ganun. Mas maganda na makabuo ka ng relasyon na dahil yun parang gusto mo makita ang isa't isa, magka-close kayo. Kaya ayun, habang lumalaki yung anak ko is natutuwa ako na kahit nagkikita kaming dalawa is, alam mo yung bonding namin nandoon pa rin. Nakakatuwa na yung walang pressure, ganyan. Yun, magkita kami, hindi, okay lang. Tapos pag nagkita kami, diba, ililibre ko siya ng, yung, alam mo yun, kakain kami sa labas, ganun, walang problema. So yun, walang, yung mag-iisip na, ikaw naman magbayad, o ganito, ganyan, o kaya kanya-kanya tayo, walang ganun. So yun, sabi ko sa kanya, mas maganda yung ganun na ikaw ay makabuo ng sarili mo. Plus, makakabuo ka ng, yun nga, kalayaan para sa sarili mo at makakabuo ka rin ng, lakas ng loob or seguridad sa sarili mo na ay kaya ko pala ganito ganyan, hindi ko pala kailangan lumapit sa ibang tao kasi kaya ko pala, yun yung mga ganun ang sinasabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, mainam na maitayo mo yan. Yan ang magiging pundasyon mo. Lagi kong sinasabi yan. Lagi kong pinapaliwanag sa kanya yan, sa anak ko. Yun. Yan talaga yung tinuro ko sa kanya habang lumalaki siya. Sabi ko, okay, isang halimbawa ng bahay. Sabi ko ganyan. May ilang pundasyon yan, di ba? May building yan. Not building, but yun ng foundation. Sabi ko ganyan. Example, 4 ang foundation yan. Kailangan 4 na yan. Yan ang mag-build sa bahay. Kasi, syempre, hindi mo may i-build ang isang bahay kung 3 lamang ang pundasyon yan, di ba? Masisira yan, okay? Kaya dapat, yung 4 na yun, bubuuin mo yun, sabi ko sa kanyang ganun. Para maging matatag. Ikaw yun. Ikaw yung sarili mo, yung sinasabi ko. Ibubuuin mo yung sarili mo para maging matatag ka. Para sabi ko nga, kahit matumba ka, hindi ka matitinig kasi ikaw yung magtatayo sa sarili mo pa rin, di ba? Yun. Hindi ka yung parang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatakbo ako sa ganito, tatakbo ako sa ganyan. Sa kakilala ko, mangungutang ako, manghihiram ako. Tatakbo ako sa mga magulang ko, manghihingi na naman ako ng pera or mangungutang na naman ako ng pera. So, yun. Hindi maganda yung ganun. Sabi kong ganun. Lalo na kapag parate, lalo na kung halimbawa yung buhay mo ay iniasa mo na talaga sa kanila. Napakahirap nun. And kawawa din yung mga magulang mo. Yun. Sabi kong ganyan. Hindi rin maganda, lalo na kung mga magulang mo naman ay hindi rin nakadepende sa iyo. So, hindi maganda yun. Unless kayo ay codependent, ganun. Yung parang pareho kayong nakadepende sa isa't isa. Na hindi mabubuhay si nanay or si magulang kung wala si anak. Kasi kailangan niya ng pagkukunan ng pera doon sa anak. Parang ganun. Mahirap yung ganun. Hindi maganda yung ganun.
Yun. Kaya tinuruan ko siya. Pero hindi dahil tinuruan ko siya is ako may karapatan na akong gawin sa sarili ko na hindi ako maganda para sa sarili ko. Hindi naman tama yun. Kaya talagang inihanda ko rin yung sarili ko. Kaya talagang sabi ko nga ay proud na proud ako sa sarili ko. Dahil sa edad kong ito, 40, yes, ay nasusustentuhan ko pa rin yung sarili ko. Nang hindi ko kailangang abalahin yung anak ko. Na hindi ko kailangang i-message yung anak ko na, anak, wala na akong pambili ng gamot. Bigyan mo ako ng pambili ng gamot. Yun. Hindi ko naranasan yun sa anak ko. Hindi ko naranasan sa buong buhay ko yun. Dahil talagang yan yung iniwasan kong gawin. Yan yung iniwasan kong mangyari sa buhay ko. Kasi nga, nakita ko yung bigat nun eh. Yung bigat ng pakiramdam na nakaasa ka sa ibang tao. Tapos, yung hirap at pakiramdam na hihintayin mo yung perang manggagaling sa ibang tao para ibigay sa'yo. Okay? Ang hirap no, nakita ko yun. Kaya sabi ko, hindi ko yun gagawin. Nakita ko na yun sa ibang tao. Kaya, nakita ko na rin sa sarili ko kung paano ko iwasan yun. Kaya talagang itinatak mo sa sarili ko na sabi ko, sa isip ko na hindi ako magiging ganito. Hindi ako magiging kagaya ng ibang mga tao na gano'n, ibang mga magulang na gano'n na hindi sila nakapaghanda para sa sarili nila at takot silang tumanda na walang mag-aalaga sa kanila. Hindi ako takot tumanda na walang mag-aalaga sa akin pagdating ng panahon dahil katuwiran ko nga, pag naihanda mo yung kaperahan mo, hindi ka mahirapan sa buhay. Hindi ka mahirapan kung paano ka kikilos. Oo, darating ang panahon, manghihina ka. Pero, syempre, iba pa rin yung may perang kang sarili. Kasi, sabi ko, malaki ang naiitulong noon. Meron ka pa rin, magagawa mo pa rin yung mga bagay na gusto mong gawin para sa sarili mo. Sarili mong bahay. Mabibili mo yung mga kailangan mong binhin. Kagaya ng pagkain. Kagaya ng gamot. Kung kailangan mo ng gamot. Kung kailangan mo magpa-check up. Okay? So, lahat ng yun, magagawa mo pa rin yun. Sabi ko nga sa inyo, pag nasanay mo yung katawan mo na malakas ka pa rin, ang isip mo malakas ka pa rin, kahit umabot ka pa ng 86, okay? Makakaya mo pa rin gawin yun, yung mga bagay na yun. Kasi, kagaya dito sa Amerika, ang dami dito na mga matatanda, umabot ang 86 years old, malalakas pa rin sila. Mapapahanga ka talaga sa kanila kasi talagang kahit ganun ang edad nila, talagang strong pa rin sila. Yun, kayang-kaya pa rin nila yung mga sarili nila, namumuhay sila ng solo, yung mga anak nila may sariling buhay, may sariling pamilya. At nakita nila na very effective talaga yung ganong buhay. Nasabi na, maganda pala talaga na maihanda mo yung sarili mong kaperahan kasi madali, 'di ba? So, hindi sila nakadepende sa mga anak nila. Nabubuhay sila kahit sila lang. Nabubuhay sila nang hindi sila nakaasa sa anak nila. Yun, nababayaran yung sarili nilang mga pangangailangan, nasusustentuhan yung sarili nilang mga buhay nang hindi dumidepende sa anak nila. So, meron silang sarili nilang ipon, sariling pera, talagang kaya nilang buhay. Yun. Kaya, yun ang lagi kong sinasabi. Ganun ang gawin mo, ihanda mo yung sarili mo, paghandaan mo yung sarili mo para hindi mo kailanganin na umasa sa ibang tao dahil mas mahirap yung ganung buhay. So, yun ang masasabi ko. Ganun ang gawin natin. Huwag tayong matakot at tumanda na matanda na tayo at hindi natin maalagaan ang sarili natin. Alam mo, tunay na nakakatakot talaga is yung tumanda ka na nga, wala ka pa rin pera. Yung hindi mo pa rin kayang tustusan yung sarili mo. Tapos yung mga anak mo ay hindi mo maasahan. Alam mo, mahirap pa yan. Kahit pa magpadami ka ng mga anak, hindi mo pa rin maaasahan na yung mga anak mo iaalagaan ka. Hindi mo maaasahan na yung 13 mong mga anak ay mag-aalaga sa iyo. Malay mo magsilipatan niya ng iba't ibang lugar. Mamuhay ng mga kanilang buhay. Magkaroon ng sarili nilang pamilya. Tapos nagpadami din ng mga anak nila. So, paano mo tutustusan ang sarili mo? Okay? Paano kanila tutulungan? Kung sila ay meron ding binubuhay sa sarili nila at sila ay nahihirapan din sa sarili nila. Bumuo din ang mga pamilyang hindi rin nila kayang buhayin. So yun, talagang sabi ko nga yung cycle, mauulit yan pag ganun ang ginawa ninyo. Hindi sila mababali hanggat walang magbabali, okay? Hindi sila magbabago hanggat walang pumuputol nun, okay? Kaya nga, kung nakita niyo, ito yung masasabi ko sa inyo, yung mga kabataan dyan. Kung nakita na ninyo sa ibang tao, for instance, sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo na nahihirapan sila sa buhay nila, ganun pa rin ang mangyayari sa'yo. Gawin mo yung example para sa sarili mo na, ay, ganito rin ang mangyayari sa akin kapag hindi ko inayos yung sarili ko. Kaya dapat ngayon, ayusin ko na yung sarili ko. Ngayon pa lang. So, ganun ang gagawin mo. Okay?
ibibuild up mo na yan habang bata ka pa. Ang pananaw kasi ng ibang tao na nasa Pilipinas, yung iba, kaya ayaw mag-build up din, isabi ay, mamamatay din naman daw, parang ganun, tatanda din naman daw lahat. At darating din daw naman ang panahon na parang machuchugi din daw naman. Hindi ka naman machuchugi agad pag ba nabuhay ka, chugi ka agad, hindi naman, diba? Hindi mo alam kung kailan ka machuchugi. Kaya ang isipin mo is yung future. Kung paano mo paghahandaan yung or susustentuhan yung sarili mo pa rin. Ganun. Alright, so hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo sa aking mga sinabi. Bye.